videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, pakisabi nga sa 5 tao sa paligid mo, i-remind mo siya, paki-high five yung 5 tao sa paligid mo. Sabihin mo sa kanya, your Father knows what you need. Kailangan niyang marinig yan. Your Father in heaven knows what you need. Ay! Your Father knows what you need. Yan po ang nais naming baunin ninyo. Paglabas nyo ng Gurings, kahit yan lang ang maalala ninyo sa lahat ng sasabihin namin, that your Father in heaven knows what you need. Yan po yung ating one big powerful message today. Tanong, sa mga nakarinig nun, anong naramdaman nyo? Nung sinabi sa inyo, uy, your Father knows what you need. Anong naramdaman nyo? Ang ganda. Ano yun? Ano? Relieved. Diba? Very comforting. Tama? Lalo na kung meron kang problema, meron kang pangangamba, meron kang hinahanap, tapos marinig mo, uy, your Father knows what you need. Di ba comforting? Di ba nawawala yung worry ninyo? Tama ba ho? Kanina, so here's the thing. Every day, I want you, hindi naman lagi-lagi may magsasabi sa'yo na your Father knows, your Father in heaven knows what you need. Here's the thing. I want you every day, as you wake up, hindi ka pa nagmumumog, you affirm yourself, you remind yourself every day, make it a habit. Sabihin mo, my Father in heaven knows what I need. Start your day with that phrase and believe me, yung worry mo, mawawala. Make that habit for the next 30 days. Balikan mo ko kung kamusta ka. Every day, as you wake up, tell yourself, my Father in heaven knows what I need. Magbabago ang buhay mo. Kanina, si Brother Lawrence shared to us the biblical basis nung pinag-uusapan natin. Ngayon naman, I want to insert this practical note. Alam niyo yung WHO? Kilala niyo sila? World Health Organization. Sabi ng World Health Organization, according to their latest report, 970 million go through mental health issues today. 970 million people merong mental health issues, concerns. And yung nagpapa-worsen sa mental health problems natin. Gusto niyong malaman? Yung sa tingin ko lang, ito yung nagpapa-worsen sa mental health problems. Tanong niyo kung ano? Yung modern lifestyle natin. Yan ang nagpapa-worsen sa mental health problems natin. Brother Bars, bakit naman? Kasi, listen to this, hindi natin namamalayan na yung modern lifestyle natin, and I am guilty of this also, hindi natin namamalayan na yung modern lifestyle natin, kinulong na tayo indoors. Ibig sabihin, hindi ka na lumalabas. Nakakulong ka sa cubicle mo sa office. O kaya nasa isang tabi ka lang, nakatingin sa laptop, nakatingin sa cellphone. Kung lalabas ka man, hindi ka pupunta sa nature talaga eh. Saan ka pupunta? Sa mall. Nakakulong ka sa kwarto, nakakulong ka indoors. Yung iba, okay, nandyan lang sa isang tabi, tingin sa laptop, pa-browse-browse ng Instagram, ini-stalk yung ex, ini-stalk yung bago ng ex. Okay, ini-stalk yung crush niya, nanonood ng mga videos, nanonood ng mga reels. Lalo na yung confused dog. Alam niyo, napanood yun na yun, yung aso. Ganun ang ginagawa natin. We are isolated sa labas. We are isolated sa nature.
Kung meron po dito struggling with sadness or anxiety, I'm speaking straight to your heart. Ikaw lang ang kausap ko. If there are people here struggling with anxiety, struggling with sadness, I am speaking straight to your heart para sa inyo itong mensahe na ito. Bibigyan ko kayo ng hack. Alam niyo yung hack? Meron isang bata tinanong ko, alam mo yung hack? Hack dog. Sabi niya gano'n. Hindi wow, sabi ko sa kanya. Yung hack, parang life hack, ika nga nila. So sa mga struggling, yung mga malulungkot, yung mga anxious, bibigyan ko kayo ng hack. Ng life hack, ika nga nila. Are you ready? Here's a hack for all of you who are struggling sa sadness ninyo, sa anxiety ninyo. Ay, gawin nyo to. Bibigyan ko kayo ng hack. Ito na yun. Listen very carefully. Immerse yourself in nature. If you are sad, if you are anxious, problemado ka, nagwo-worry ka, immerse yourself in nature. Not once a month, not once a week, every single day. Nagwo-worry ka, may problema ka, gawin mo, lumabas ka. Immerse yourself in nature. Magpa-araw ka. May bago kaming habit ngayon ng aking asawa. Kami ay nagpapa-araw doon sa taas kasi hindi na rin kami nasisinagan ng araw. Kasi sayang yung mga pampaputi namin. But kidding aside, papa-araw kami. And then si mama, tinuruan ako sa YouTube, sabi niya, manood ka nito walking exercise kahit nasa bahay ka lang. So, maglakad ka, magpa-araw ka, mag-jogging ka. Yung iba sa inyo, nagsimula ng mag-jogging. Diba? Yung ilang nagsimula na mag-jogging. Pwede kang lumabas, mag-swimming, immerse yourself in nature. Mag-jumping jacks ka sa labas. You move outside. Pwede ka rin mag-bike. Nung pandemic, uso yung bike. Diba? O, yung iba tumawa, parang guilty. Ngayon, nagagamit nyo pa ba yung bike nyo? Pwede kang pumunta sa beach para lumanghap ng fresh air. Diba? Speaking of beach and fresh air, naalala ko, makwento ko lang. Di na ako magpapapilit sa inyo. Malakas kayo sa akin eh. Okay. O kayo na yan, hindi ko na pinilit. December 2020, first year anniversary namin. I think some of you know this. First year anniversary namin, dahil nga pandemic yun, 2020, first year anniversary ng aming marriage ng aking misis. Hindi pa masyadong okay ang travel. So sabi namin, kailangan natin i-celebrate yung ating anniversary. Ang ginawa namin, nag-out of town lang kami. So pumunta kami ng Bulinaw. So pupunta kami doon, drive ako. Pagdating namin ng Alaminos, nabangga kami. Actually, ako ang bumangga. Oo, inamin ko yun. Hindi ko nakita eh. Nabangga kami. So, nung pagkabangga namin, ay kita ko yung harapan ng sasakyan, yung sahod. Ay, sabi ko, wasak. Tapos, pagbubuksan mo yung pintuan, krek, ang sakit. Sabi ko, rinig mo yung sasakyan mo, ganun. Pero after nun, fast forward, dumiretso pa rin kami. Papunta ng resort kasi nakabook na kami for 3-4 days ata. Habang papunta kami doon, Alaminos to Bulinaw, worried ako. Isip ako, paano to? Although may insurance naman, pero alam niyo, parang problemado ako. Parang feeling ko, ma-enjoy ko ba yung first year anniversary celebration natin? Tapos habang papunta kami ng Bulinaw, tumutunog-tunog pa yung sasakyan. Ewan ko kung ano yung tumutunog. So pagdating namin doon sa venue, sa may Bulinaw, talagang sobra-sobra yung worried ko, no? Yung misis ko, okay lang yan. Yung misis ko kasi ano yan, mataas ang coping mechanism niyan. Yung tipong siya naka-move on na ako, hindi pa. Mga ganon. So, ako hindi pa ako nakaka-move on eh. Parang, ang isip ko nandun pa. Sure. Tapos, plano na namin to, panonoorin namin yung sunrise. So, pupunta kaming seashore. Pagpunta namin doon, seashore. Narinig ko yung sarili ko. Pagpunta namin ng seashore, nagdasal kami. Tapos,
we breathe fresh air, tapos we sing a worship song. Yung all creation sing. From the mountains peak to the valleys low, from the edge of the earth all Habang kinakanta namin yon, we are looking at the skies. We are looking at the beach. Nag-live pa nga, if I'm not mistaken, nag-live pa nga si Jubel noon habang kumakanta kami. And then we sang worship songs. And then after namin kumanta, pagpunta namin, pagbalik namin sa resort to eat our breakfast, alam niyo, gumaan ang loob ko. Yung bigat sa dibdib ko, nawala. Bakit? Kasi here's the thing. Naniniwala ako that Mother Nature heals. Mother Nature heals. That's why I encourage you when you go out, you pray this prayer, Lord, provide nyo kami ng glorious universe, ng abundant world, and we know, Lord, you will continue to provide for us because you know kapag worried ka, look at the birds, look at the sky, look at the flowers, look at the stars, look at my creation, sabi ng Diyos, and remember worried ka, tingnan mo yung mga ibon, buhay pa naman sila. Wala naman silang trabaho. Worried ka kasi nawalan ka ng trabaho, nalugi ka sa negosyo. Tingnan mo yung mga ibon, wala namang trabaho. Nakikita niyo yung sinasabi ng Diyos sa atin. Because the Father knows what you need. I want you to pray that prayer always. Worried ka? Feeling mo mauubusan ka? Labas ka. You are living in an abundant universe. And you are worshiping a very generous God. Mawawala yung worry mo. Nakarinig na kayo ng good news tsaka bad news? Naalala ko yung kwento nung isang pasyente, pumunta siya sa doktor. Sabi nung pasyente, Dok, bakit mo ako pinatawag? Sabi nung doktor sa kanya, kasi alam mo, meron akong good news tsaka bad news sa'yo. Talaga, nakakakaba naman, pero nakaka-excite din kasi may good news. Sige, Dok, unahin nyo na yung good news. Sabi nung doktor, ang good news mo, mabubuhay ka na lang 24 hours. So sabi nung, talaga, good news yun! 24 hours? Bakit, ano yung bad news? Ang bad news, kasi nakalimutan kong sabihin kahapon, so yung 24 hours mo, patapos na. Yeah. So yun ang bad news. Marami pa tayong good news o bad news. Yung iba, good news, wala ka ng pimples. Bad news, kasi no space na for new pimples, mga ganon. Diba? Good news, nag-chat ang crush mo sa FB. Bad news, magpapalike lang pala ng picture niya. Ang dami nating good news, bad news sa buhay. Good news, maganda ka. Bad news, mas maganda siya. Diba? Ang dami nating nakukuha ang good news, bad news. Ano ba? Good news, kachat mo yung crush mo. Bad news, ang topic nyo yung crush niya. Sakit, no? Good news, pinag-aagawan ka. Bad news ng mga jeepney driver tsaka tricycle driver bilang pasahero. Diba? Good news, mahal ka rin daw niya. Bad news, as a friend. Diba? Ang daming good news at bad. Gusto niyo makarinig ng good news? Sabihin niyo, oh naman, Brother Bars. Here's the good news. Okay, here's the good news. Kung naniniwala ka that you are living in an abundant universe that is ruled by a very generous God, mapagbigay na Diyos, sabi ni Jesus, dalawang good news, dalawang magagandang bagay ang mangyayari sa iyo. Ilan ulit? Gusto niyong malaman kung ano yung dalawang yon? Ito na, ibibigay ko na sa inyo. First, we stop worrying. Tapikin mo yung katabi mo, stop worrying. Diba? Kung alam mo, tingnan nyo mabuti
kung alam mo that you are living in an abundant universe at alam mo na yung Diyos mo mapagbigay, mag-worry ka ba? Mangangamba ka ba? Di ba hindi? Magre-relax ka. Maku-comfort ka. Nasusundan niyo ako? Sabi ni Jesus, basahin natin. And don't be concerned about what to eat and what to drink. Ito. At naniniwala ka, you are living in an abundant universe at ang Diyos mo mapagbigay, mag-worry ka pa? Di ba hindi na? Mga kapatid, this is the harsh reality. Tanong niyo kung ano. You see what you want to see. That's a harsh reality. Kung ang paniniwala mo, kung ang tingin mo sa mundo, paniniwala mo sa mundo, nakatira ka sa isang universe na kulang, sa isang universe na limited, sa isang universe na scarce, tapos ang nagro-rule ay isang Diyos na sa tingin mo madamot, hindi ka pinagbibigyan, ay talagang you will experience shortage. Tama ba? Materially, emotionally, spiritually, you will experience shortage. Why? Kasi ganun ang tingin mo. Nasusundan niyo ako? At syempre, kapag ganon ang tingin mo, you experience shortage, wala kang choice, kundi mag-worry. Mag-worry ka talaga. Mag-worry ka every moment of your life. Araw-araw, you will be ruled by your fears. Ang makahari sa puso at buhay mo, takot. Ang lagi mong sinasabi, okatukat. Alam niyo okatukat? Sino nakakalam na okatukat? Asang kamay? Alam ko na mga edad ninyo. Yung iba, hindi nila alam. Okatukat. Takot ako. O, meron kasing, nakwento lang ni Brother Dennis sa akin eh. Meron kasing movie, meron kasing palabas dati, okatukat. Yeah. So, lagi ang sinasabi mo sa sarili mo, okatukat, takot ako. Diba? Kasi kahit konti lang yung problema mo, kahit maliit lang yung problema mo, it will make you anxious. Ang tingin mo sa mundo, sa universe, limited eh. Mauubusan ako eh. Tapos yung Diyos ko, hindi pa ako pinagbibigyan. Magwo-worry ka talaga. Matatakot ka talaga. But, sabihin nyo, but if you believe that you live in a world overflowing with God's extravagance, divine extravagance, God's abundance, you will relax. You will trust. You will surrender. Amen ba tayo dyan? Kasi alam mo naman na nakatira ako sa abundant universe, tapos yung Diyos ko mapagbigay, bakit ako mag-worry? Relax lang. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, chillax ka lang. Masyado ka na nag-worry, nakakunot na yung noo mo. Mga kapatid, my dear Feast Dagupan family, worry ba, takot ba ang naghahari sa puso mo ngayon? Listen to this. Look me in the eye. Tingnan nyo ang pogi. Listen to this. Your Father knows what you need. Walaan mo kasi yan ang totoo. Pakinggan nyo to Nabanggit to kanina ni Brother Lawrence, Jesus saw the world wherein there will always be enough for everyone. Yun ang tingin ni Jesus. Yun ang tingin ni Jesus sa mundo. Pero, sabihin nyo, sa isang kondisyon, we need to trust in God's goodness.
kita. Which is yun yung pangalawang magandang mangyayari. Second is this, we stop fighting over stuff. Listen to this. Kapag ikaw, ang tingin mo sa mundo, mauubusan ka, you will ruled by a very generous God, you will stop fighting over stuff. Amen ba tayo dyan? Kasi hindi ka mauubusan, meron para sa'yo. Taas ang kanang kamay, tapikin mo yung nasa kanan. Come on! Sabi mo, merong para sa'yo. Yung kapatid ko si EJ, naghanda sa bahay. Celebrating a small win. We are celebrating a small victory. So naghanda siya. Pagkakita namin ni Jubel, ang daming handa. Iilan lang kaming kakain. Kaming mag-asawa, sila mama, papa, tsaka si EJ, tsaka yung asawa niya. So parang 6 lang kami. So sabi ko, ang dami-dami naman ata niyan. Sobrang dami insan. Sobrang dami. Sobrang dami. So naisip ko, sabi ko kay mama, pamigay natin yung iba. So namigay kami sa mga kapitbahay. Nagtawag din kami ng mag-anak na doon na kumain. Yung iba pinabaunan pa namin. Yung iba pinadalhan namin ng pagkain. Kasi there was too much. Sobrang dami nung pagkain. Yung iba, kumain na sa amin. Yung kamag-anak namin, iba nag-take out pa. Bakit? There's too much. My dear Feast Dagupan family, pakinggan niyo pong mabuti ito. In order for you to share more, you need to see more. Because I saw more. There's too much in life. Para makapag-share ka, isipin mo that you are living in an abundant universe. There's too much. At hindi ka mauubusan. Hindi ka mawawalan. In order for you to give more, to share more, you need to see more. Depende sa tingin mo. Kasi, office setting, na-promote siya. Bakit mo aawayin? Bakit mo iba-badmouth? Kasi feeling mo nauubusan ka ng promotion. Pero kung sa alam mo, you are living in an abundant universe at alam mong mapagbigay ang Diyos, one day mapropromote ka din. So ibigay mo lang. Because you see more. Nasusundan niyo ako? Love life. Nawalan ka ng jowa. Tapos, yung bago niya, wala namang ginagawa, inaway mo pa. Bakit? Kasi feeling mo siya na lang ang huling lalaki, babae sa mundo. Pero if you see that you are living in an abundant universe and you are being ruled by a very generous God, alam mo, meron ding para sa'yo. Nasusundan niyo ako? Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na siya. Meron pa namang merong mas maganda, mas pogi para sa akin. In order to share more, you must see more. May I invite everyone to please stand. Blessed so far? Yes. Grabe, no? Grabe.
You see, last Friday night, after Brother Bo met the servants ng Feast Dagupan, we had a dinner. And after that dinner, I had a chance to sit down with a few of our male servants, mga brothers natin. Kwentuhan lang kasi nag-coffee shop kami noon. So, nakapagkwentuhan kami and there was this one servant, male servant, a brother. Itago natin sa pangalang Joel. Kilala niyo ba yun? Sabi niya, nag-share siya sa amin. Sabi niya, share niya yung isa sa mga favorite verses niya about children. So, pinag-usapan namin, mga bata-bata. And I was struck by his sharing. Sabi niya sa amin, yung mga anak ko, pag may makitang ice cream, makitang taho, paparahin nila yan, tatawagin nila. Kasi alam nilang sasagutin ko. Alam nilang sasagutin ng tatay nila. So kahit wala silang pera, hindi babayaran naman ni Papa. Tawagin natin lahat ng ice cream. Tawagin natin lahat ng taho. Kasi alam ko babayaran naman ni Papa. You see, our God is like that. Our Father knows what we need. At hindi niya tayo pababayaan. Hindi kanya iiwanan sa ere. Today, God is asking you to let go of something that has been robbing you of your peace. At ano yon? The fear that there is not enough. Yun yung nagnanakaw sa'yo ng peace mo eh. The fear that there is not enough. Yun yung nagnanakaw ng kapayapaan sa puso natin, di ba? Yung takot na mawalan, yung takot na maubusan. Alam niyo kung ano yung nagnanakaw nung tsansang magbigay ka? Tanin niyo kung ano? Yung takot na mawalan, yung takot na maubusan. Nasusundan nyo, kaya hindi tayo nagbibigay kasi natatakot ka, ay baka maubusan ako, ay baka mawalan ako. Yun yung nagnanakaw sa atin for the opportunity to give. Kasi natatakot kang mawalan. But today, listen to this. God is telling you, open your heart. Open your life. Start trusting. Start surrendering. Alam niyo, my dear Feast Dagupan family, the Father Jesus is God's abundance. Jesus is God's generosity. Jesus is the ultimate blesser. If you have Him, Jesus, the ultimate blesser in your life, believe me, kailanman hindi ka mauubusan. Kailanman hindi ka mawawalan. Bakit? Because you have the blesser in you. You have the blesser in your life. So kailanman hindi ka mauubusan. Kailanman hindi ka mawawalan. Sobra siyang mapagbigay insan. Sobra-sobra. Sobra siyang mapagbigay. Sobra siyang mapagbigay. Even His life. Woo! Even His life. Binigay niya sa'yo. Ganon siya sobra-sobra magbigay. Wala na siyang dapat patunayan pa sa pagbibigay. Even His life, He gave it to you. So alam mo, yung mga maliliit na bagay na kailangan mo sa buhay mo, sukin siya sa buhay mo.
Kasi kapag si Jesus nasa buhay mo, the ultimate blesser, kailanman hindi ka mawawalan. Kailanman hindi ka mauubusan. Receive God's abundance today. We worship Jesus today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.